Ngayong taon, sunod-sunod na mga kaso ng mga nalason dahil sa kontaminadong pagkain. Nito lamang July 4, 7 estudyante sa bayan ng Oton sa Iloilo ang naospital dahil sa pagkain ng jelly roll. June 2 naman ang isugod rin sa ospital ang mahigit 100 estudyante sa San Carlos, Pangasinan dahil sa pagkain ng expired na candy. At ang pinakamalalang kaso ngayong taon, ang pagkalaso ng mahigit 2,000 residente sa Caraga Region dahil sa pagkain ng durian at mangosteen candy. Ang maliit na candy, malaki ang naging pinsala. May nagbenta sa amin, puro babae. Sabi niya, pang tuition lang daw. Kaya kami bumili. Mabigat yung ulo ko. Nahilo na lang ako bigla. Sa videong ito makikitang nagsisiksikan sa isang ospital ang daan-daang estudyanteng nalason sa candy. Nakabalik na sa pag-aaral ang ilang biktima habang patuloy na ginagamot ang ilan sa kanila. Masakit sa loob kasi yung anak ko, wala kaming pera, mahirap lang kami. Sana huwag nilang ulitin yun. Maraming mga katulad ko ang madadamay at mapopoison. Hinuli ang 9 na taong nagbenta ng durian candy sa mga paaralan. Pero ang tinuturong pinanggalingan ng nakalalasong candy, 2 pagawaan sa Davao City. Una naming pinuntahan ang paggawa ng Wendy's durian candy. Pagdating namin sa lugar, sarado na ito at may mga paskil sa labas. Nabutan namin ang may-ari na si Ian Aquino. Wala na kita eh. Ito lang talaga yun. Oo, ito lang talaga negosyo namin. Tinitiyak niyo po na malinis, walang nakakalason doon sa candy. Sino ba tao magpalason? Eh paano ho nung nagre-reklamo na? Marami nang nagre-reklamo na ano daw sila, na food poison. Paano ho kayo nag-react nung mga panahon na yun? Bakit nagkaganon? Sa iba lagi, wala man, nakakain gani yun, mga dito gani, wala ging, hindi nalason. Eh doon lang yun namin. Ginaripak nila kasi mami, yun lang. Ayon sa may-ari, bulto-bulto ang in-order sa kanila ng mga retailer nila sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte at Agusan del Sur. At maaaring sa pagre-repack raw nagkaroon ng kontaminasyon. Pero sa imbestigasyon ng Food and Drug Administration o FDA ng Davao, hindi compliant sa food manufacturing practice ang paggawaan ng Wendy's durian candy. Wala ring license to operate mula sa FDA ang kumpanya. Base ho sa aming investigation, wala hong source of water mismo sa production area. Malfunction po yung faucet nila. So kaya ho kumukuha pa sila ng tubig sa labas ho ng production area. Marami ho kasi talagang marami ho tayong angle na titignan para masabi nating may contamination ang isang produkto. So isa lang po yung source of water, yun hong source ng raw materials, yun pong mismong pagpaprocess. So ito po yung dalawang containers ng confiscated na durian, mango, and mangosteen products na nakuha ho namin o na-confiscate ho namin sa JJCM Food Products. Mula dito ma'am, saan ang tuloy nitong dalawa? Most likely po, for destruction ho to. Ayon sa pagsusuri ng Food and Drug Administration, kumpirmadong nakontamina ng Staphylococcus ang mga naturang durian candy. Nakita ng pathologist namin si Dr. Lim Cangco na it was a Staphylococcus siya. So it's more sa bacterial. It could be sa handling, preparation ng food. Pwede siya yung parang yung expired na rin, pero it's more sa hygienic na practice nung nag-prepare. Bukod sa JJCM Food Corporation Durian Candy, pansamantalang ipinatigil rin ng Task Force Durian ng PNP Davao ang operasyon ng Blessys Durian Candy. Posible raw kasi na kabilang ang kanilang produkto sa lumason sa mga residente ng Caraga Region. Tumangging humarap sa kamera may-ari ng Blessys Durian pero iginit nilang malinis ang sistema nila sa paggawa ng candy at kumpleto sila sa business permit.
Bukod sa kontaminasyon, naging mainit na issue din ang bentahan raw ng peking produkto sa merkado, gaya ng di umano'y fake rice. Una itong napabalita nang magreklamo sa National Food Authority ang mag-asawang nakabili umano ng synthetic na kanin mula sa isang karinderya. Hindi raw nila naubos ang kanin kaya ibinalot ito sa plastic at inilagay sa refrigerator. At makalipas raw ang 2 araw, nagmistula raw styrofoam ang kanin. Sa inisyal na pagsusuri, sinabi ng Food Development Center at Food and Drug Administration na kontaminado ng dibutyl phthalate at 2 iba pang uri ng kemikal na ginagamit sa paggawa ng gamot at plastic ang sinasabing fake rice. Di man agad nakamamatay, nakasasama pa rin sa kalusugan kung pangmatagalan itong kakainin. Sinimulate natin using, in-approximate natin including yung material na ginamit niya, pati yung bigas na ginamit niya. At bukas isasubmit natin sa Ateneo for lab test. Sinadya ng Reporter's Notebook sa Davao City ang bigasan kung saan daw nabili ang sinasabing fake rice. Nakausap namin ang may-ari ng tinuturong bigasan, si Noel Canencia. Nagbebenta ba kayo ng kontaminado? Never talaga. Kasi yung supplier ko naman, ang legitimate talaga. Malaking malaking miller sa Tagum. Tsaka ito yung mga sako nila. Lahat po ng bigas doon nyo? Oo, since July 13 ata, doon ako kumukuha. Doon sa Tagum. At saka imposible naman, ma'am. Sa dami kong customer dito, kahit magtanong kayo dito sa mga kapitbahay, bakit sila lang nakabili 10 kilos lang sa dami kong customer? O yung iba, wala mga reklamo. Oo, ganun. Sa 6 na taon po na nagbebenta kayo ng bigas. Wala talaga. Ngayon lang talaga na-drag yung pangalan ko. Wala raw katotohanan ang ibinibintang na siyang pinagmulan ng kontaminadong bigas. Yan yung teorya ng iba dito, sinisiraan ako, ganun, kasi malakas yung ko. Noong July 3, kumuha ang mga investigador ng mga rice samples mula sa tindahang ito. Pero lumabas na negatibo sa contaminants ang mga ito matapos isailalim sa lab testing. Ayon sa Special Interagency Task Force na binuo para imbestigahan ang di umano'y fake rice sa merkado, walang peking bigas sa Davao City. Nasabi raw nila ito base sa random sampling sa mga tindahan at bigasan sa Davao City. Malamang ay nakontamina ang nauna ng inireklamong kanin dahil mishandled ito at hindi sinadyang lagyan ng kemikal. Duda ng mga investigador, ito ay dahil matagal binalot sa plastik ang kanin. Sa palengke tayo bumibili ng ating mga pagkain. Ang problema, may mga palengke na hindi naman kaaya-aya yung amoy pati itsura na hindi naman dapat. Dahil may mga regulasyong itinakda para panatilihing malinis ang mga lugar na pinagbibilhan natin ng pagkain. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng lahat ang pagkain. Pero minsan dahil sa matinding gutom, hindi na naiisip ng ilan ang panganib na dulot ng pagkain mula sa maruruming lugar. Ang mahalaga, malamnan ang kumakalam na tiyan. Gaya na lamang ng pamilya ni John Lloyd. Namumulot sila ng mga itinapong gulay sa Divisoria at maging ng pagpag o tirang pagkain mula naman sa mga restaurant. Pangangalakal ang kinabubuhay ng mga magulang ni John Lloyd. At dahil madalas ay kapos ang kinikita, wala silang magawa kundi magtiis sa tira-tirang pagkain. Isa lang ang pamilya ni John Lloyd. Sa iba pang hindi alintana ang panganib na dulot ng pagkain mula sa basura. Malinaw na may banta ng kontaminasyon ng lason sa ating mga pagkain. Ang tanong, nababantayan ba ang mga lugar kung saan nanggagaling ang ating kinakain? Kaliwat kanan ang mga basurang nakakalat, bukod pa riyan ang mga dagang pabalik-balik sa mga paninda. Paano kung ganito ang pinagkukunan mo ng pagkain? Pinuntahan ng Reporter's Notebook ang 2 pinakamalaking palengke dito sa Quezon City.
Sa palengke tayo bumibili ng ating mga pagkain. Ang problema, may mga palengke na hindi naman kaaya-aya yung amoy pati itsura na hindi naman dapat. Dahil may mga regulasyong itinakda para panatilihing malinis ang mga lugar na pinagbibilhan natin ng pagkain. Kung nakita ninyo, yan na yung bagsakan ng basura at katabing-katabi lamang yan dito sa palengke. Diyan nila iniipon yung basura, kaya nangangamoy, malakas yung amoy kung saan tayo nakatayo. Pero mas nagulat kami sa aming sunod na nakunan. Ang mga daga, tila dito na nakatira, umaaligid sa mga panindang pagkain gaya ng bigas at harina. Mapanganib ito lalo na ngayong tag-ulan dahil maaari raw magdala ng bakterya ang mga daga sa mga itinitindang pagkain. Ang mga daga at ipis at kung ano pang mga mikrobyo kasi yan nagta-thrive pag madumi yung paligid eh. Kahit sabihin yung sako ng bigas o harina ay merong plastic, hindi ho naaayon sa sanitation code yun. Sunod naming tinungo ang isa pang palengke dito pa rin sa Quezon City. Ang sinasabi ng Sanitation Code of the Philippines, dapat walang mga basura sa paligid ng mga palengke. Pero dito sa labas pa lang, nagkalat na yung mga basura. Tapos kung saan-saan may mga maliliit na tambak na naipon na mga basura. Ang mga basurang ito nang aakit ng mga langaw na maaari ring magdala ng bakterya sa mga itinitinda sa loob ng palengke, gaya ng mga karne. Ito ang problema, no? Meat section pa naman. Talagang habang naglalakad ka, mga naipon na basura. Mababaw, makipot, tapos nababarahan pa ng mga basura, yung mga drainage. Kaya lalong madumi itong nilalakaran mo sa loob ng palengkeng ito. Saan kayo nag-iigib ng tubig? Malayo po ba rito? Eh di, medyo madumi yung paligid dahil walang tubig na panlinis. Pinuntahan na namin ang Sanitation Department ng Quezon City upang matanong kung bakit marumi at hindi kaaya-aya ang kalagayan ng dalawang palengkeng aming binisita. Meron po silang mga documentary requirements na pinapakita that they are being serviced by this and that pest control company. No? And sa dahil po kasi na iniikot na ating mga inspector, hindi naman po na babantayan ng 24/7 ito pong mga lugar na to. We are readily accept nga po itong mga ganitong klase ng mga observation from the buying public so that we could address and give corrective measures po dito po sa mga markets na maaaring nakakaligtaan ito pong proper sanitation. Sinabatasang Food Safety Act of 2013, layo nitong masigurong ligtas sa mga pagkain na bibili sa merkado. Sino mang lumabag ay maaaring magmulta mula 50,000 hanggang 500,000 o di kay makulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon, depende sa bigat ng paglabag. Sana ang local government ay maging stricto sa pagbibigay ng permit sa mga ganong klaseng wet market. Whether siya ay private or government operated. Dahil ang sangkot dito ay health or kalusugan ng mga mamimili. Mula sa palengke na aming binisita, hanggang sa mga pinagmulan ng mga di umano'y nakalalasong pagkain. Malinaw na kulang ang pagbabantay ng mga otoridad dahil marami sa mga business operator ay nakalulusot sa kabila ng hindi pagsunod sa regulasyon. At bilang mga mamimili, mahalagang mas maging mapagmatsyag at alerto upang malayo sa anumang kapahamakan. Hanggang sa susunod na Webes, ako si Jig Manikan.
Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.